dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:07 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasimanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Mayadayat nga kabibilog nga probinsya at Akran, mayadayat nga kabibilog nga Banwat Kalibo, sa kunsi man kamo makaron ha. Ina kamo, iyaman kami. Kabay again. Everybody's healthy ag happy kita tanan. Ay, alas 6:08 aton karon nga oras mga kasimanwa sa amat gid sa mahal nga Dios sa panibagong kay gayunan. Agintaon na nakaton tanan uman kita nga magaililiba. Of course, bagi sa rundayang palatuntunan. Primero nga Martes sa bugan it Hulyo, dag-on 2025. How's your day mga pangga? Nanor accomplishment? If ever nanor failure ay ki makaron gid lang ron aton nya kabuhi kuno nga may hunas, may taob, may agahon, may gabi, may masadya, may masubo, may bugana ag may kinawad-on, pero gabaw sa tanan dapat hindi ta pagkalipatan nga magtanda magpasagamat pirmi sa kahitaasan. Nanoro mga transactions, nanoro mga ginpirmahan, nanoro mga madayad yung mga butang na diskubrihan, diba? Kung may una sino or sanday sino or mga tao nga kipag-istorya o ginpakigkitaan. Pwede natin ma-recall doon hinduna bago kita magkatugog. Basta friends man kita or bukon, mga kasimanwa, we can simply say a simple prayer para kanda. Patihin ninyo ako mga kasimanwa. Kinahanggan taron sa aton yung pagpangabuhi. Kung may mga tao kitang naakigan, pagamuyuan ta. Ay sing gadabi kita maagto mag-ilinaway. Di ba may gadaog ayhan? May magadaog ayhan sa inaway sang duha ka mga higante. Baga biyan sundan ninyo sa pagpabati.
medyo drama yung kunuro kabuhi, no? Kuno halimbawa Israel ag Iran. Mansig ubusay one time abi mana, no? Ideklara nanda sa bilog nga kalibutan. O for the last time abi mana ho, ubusan nyo lang Pilang ka missile may ina kamo ay perde kamo kamon. Tanawon tagaling kun hindi magkagapanas sandara sa kalibutan. Di ba ga what uoy para matapos yun baga di nga maganangan gira pistok. Kunano ro ginaawayan sa gugta. Panupod nyo ba kamon doon? Ako namat baga no makataga ka man. If we why don't we just give peace a chance ka nga? Hindi nga nakataka ayos ko sarili tang pangabuhi, maayos pa kita sa pangabuhi ko iba. POV ko malang point of view. Alas 6:12 atang karon nga oras sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Tuesday evening ahead. Kumusta ka mo rin na sa Libakaw? Kabay pa ha. Hindi ka mo rin na mag-ilinaway. O malang man gihapon do intensyon panamion ro kabuhi it kada isaga i-develop pabutangan itulay ruwa pa itulay ayuson ro karsata itao sa mga naila magpanerbisyo kung pwede nga ni kunta nga bugus no. Halimbawa schedule mo hay ako rugin deklara it kumilik ako man rugin ideklara it na yang ombudsman. Ay di sige kung pwede yung kunta no. Tanawon tagaling. Kung mauron tabi manaro sistema tuskoin. In fairness sa mga nagahinampang sa politika, I don't know kung ma-recall naton mga kasimano, saan ugit baga nag-umpisa raya nga po partido nga raha. Siguro kung what at partido, no, pabahala system nga tabaga, no? Kung ano ay ang direksyon nit aton nga pamulitika iya sa bilog nga Pilipinas. Bisan sa bilog nga kalibutan, what ang manat po partido, kung sang kiri kat igbata, hindi ka magdaog. Manami, may epekto nga manami. Siyempre, kilagahon mo at pilit o mga igbata mo, bisan pobre ron ay. Third cousin kaguting na ako. Hindi ayat imot pati ka na kita hay third cousin. Sandat akaroon ng mga adapted. Sorry. Moron tabi mana, no? Sa igbata ta. Ay, siyempre, ito man ako maapin sa akon nun ay. Man, ay wow, tangan ni Chansang hindi kapag akoon. Ay kung pobre ka, may partido, hindi kating pagsapakon. Ay kung wat at po partido, paigbata, ay akoon kating ron. Sa Lunes, sabay mana, dayang nga nagdaog mayor. Sa pagka-Martes, nagdaog man imaw. Ay, isang bilog man nga to, ay kasugot sa kamarina. Ano gid niya klase ka magayran rong itao sa banwa. Ito niya pati mga kasapa-sapa ano na pangbutang at tulay. Mayad mata for now, in fairness, salamat gid ha kinyo mga busing. Wat ana nagapanumdum nga ipaagi sa ilinaway ro mga bagay-bagay Sa tanan naton yung mga nagabiyahe pa uli dahan, God bless you all. Sa mga may binagtong rin na, sa mga may kargamentos sige ha, ayaw pagkalipati. Sa mga ginikanan nga mga nakaabot yun sa mga panimagay o abi children ginsug agaw ginabuitan man doon dinaga tao kung uso pa makaroon doon natakaroon nga bagaringon katinan ako na akin nag-abot ako nagabakinto ako kung ang dinaga nga raho
Awa ka ginakadumdum nga magsuwang-suwang ka kon hanuton din. Pero values aki makaron dapat magpabilin. Good values. Pero pagbisa sa mga magugang, pagrespetar, ha? Sa tanan naton yung mga amigo nga mga tricycle drivers, nga mga mabuot multi-cab drivers. Basta nakatutok aton kita ro ginaobra nga background sa nga pagpamasada, pagbiyahe. Sige, God bless you more. God bless you all. May matag-as nga o pilang ka mataas nga opisyal ag-ana nga mga ginasugid kasabwat. Mga kasimanwa ginaresto mismo itandang kabaro si into nga probinsya, si into nga lugar bangod sa ginasugid niya pagpangilkil. Possible settlement kunta sa isagang kakaso mga kasimanwa, storyahan din doon na. Nakibot kita so far, ha? Aton nga provincial director si Police Colonel Ramos ginpabaskog nga aton nga mga mespo, mga municipal executive senior police officers. Ano ba kararong vital role nga ginatawag, no? Para sa mga municipal police stations sa aton nga mga kapulisan. Sige, sa tanan-tanan niya mga mespo nga nagapamati, mga ma'am and sir, God bless kinyo man, ha? And hopefully mga kasimanwa, interesado kita, ha? Ngayon at update nito na pagi kay Police Major Jerome Manahan, aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, ag Provincial Intelligence Unit mga kasimanwa. Sa estado kung ratong ginserbihan it's search warrant kabi. Na inquest yun to. May piyansa ay handong kaso nga igapasaka ka na. Etc. and etc. Sarang ka mo, of course, sa mga participar, makatake part sa aton nga palatuntunan via Facebook Live. Pagi sa pagbutang it mga messages, comments, ha? Mga greetings or na mga pa-shoutout, walay problema, gida. Aba nagapo pamati ka mo sa aton nga live stream, pangabay. Like and share. Like and share. Pwede ka mo nga makapabati man via Clan Cable, ha? Ag Paradise Cable, mga kasimanwa. Sa tanan naton yung mga kasimanwa, of course. Sa mga taga-shopping center naton, sa mga looban areas nga ginatawag. Nagapaganmutsot aton karon nga pagsasahimpa pawid eka nga kung sa Tagalog pa. Sa aton man nga mga teachers nga ginikanan, mga ginikanan nga mga teachers kigaoy gidalin sa school. Kumusta rong mga first day sa pagbalik eskwela at aton yung mga children? Ano, may mga nag-donate unit electric pan din, ha? May nag-donate yun pintura. Within this week mga kasimanwa, as expected, sa ato yung mga eskwelahan, waga to uguman rong mga PTA meetings, Parents and Teachers Association. Di ba nga? Wat katapusan nga solicitation. Baho kong budget ko aton nga CHED ag DepEd mga kasimanwat at gilangan. Kung hindi abi manalimbawa magsugot nga i-donate ipahugam pwede kaya, no? At tapos buon mo matapag ka sira klase. Ano ba ka na naway matuod ay, no? Kaguoy man in fairness ato ng mga teachers kung namat nagaayo lang man sa mga ginikanan ay kung nanuro mga missing hindi man nabi pwede nga sandar mag-abaga. Di ba ga? Ito ba hagturan ng mga MOOs karay? Pangabay again, like, share mga kasiman natin nga palatuntunan. Pagpanamiyo taman, pagtaod katahuran. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart sa 16 tanan kakabaranggayan, iya sa Bilugabanwad Galibo. Welcome. Sa mga taga-Islat Boracay, Mainland, Malay, Borwanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato naman siya Malinaw, Leso,
Liba ka madalag baliti, Batan Altabase, New Washington. Welcome gid sa palatuntunan. Magpamayad-ayad man nga gabi sa tanan nato ni mga kasimanwang akanon di ka nakahidlawan kung si mga mga parte bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, bilog nga Region 6, bilog nga Pilipinas, ag bilog nga kalibutan. Alas 6:21 ay nagahugom ro tinugon piyak bagay. Basi daw na dagat tilinanga ay pahilayo gang nakunwood. Standby sa inyo nga mga pa-shoutout temprano pa man For the meantime ay ho, mangisayod abi kita sa pinaka-latest nga weather forecast from DOST Pag-asa. Ano ba may sumugod yung man nga low pressure area? Matter of fact, si DOST Pag-asa weather forecaster Ana Clorin Horda nga gwapa, may pinaka-latest man nga information sa pinaka-latest man naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon sa ating lahat na top update sa magiging lagay na ating panahon. Yung low pressure area na ating minomonitor ay huling namataan sa line 350 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Ang nasabing LPA ay may medium chance na maging isang bagyo within 24 hours. Pero beyond 24 hours, inaasahan natin na posibleng mas tumaas po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Pero kahit nasa medium chance or kahit LPA lamang po ito sa kasalukuyan, inaasahan natin na magdudulot na ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan Valley area, no, na kung saan inaasahan natin na posible ang mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan sa dyan po sa nabanggit na lugar. Samantala, dahil nga po may low pressure area tayo dito sa may silangan, ay patuloy po nitong pinapairal yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng ating bansa. Partikular na dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, na kung saan itong habagat ay ating babantayan din dahil nga posible rin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar, specifically dito po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po sa Bicol Region at sa may Western Visayas. So dito sa bahagi po ng Mindanao, pati na rin po sa ibang bahagi ng Visayas, sa may Central at Eastern Visayas ay unti-unti po nating aasahan dyan yung pag-aliwalas ng panahon. Though ngayon, umiiral pa rin po sa kanila yung habagat, kaya may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito na po sa may bahagi ng Ilocos Region, pati na rin sa Cordillera Administrative Region ay may mga tsansa rin tayo ng mga isolated rain showers. Dala po ito ng mga localized thunderstorm. Samantala, may panibagong sama ng panahon po tayong minomonitor, pero kung makikita natin, sobrang layo po nito sa ating Philippine landmass, pati na rin sa ating PAR, so hindi po natin ito inaasahan na papasok sa ating area of responsibility. Kahit mataas ang tsansa nito na maging isang bagyo, ito ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At dahil nga po ngayon ay unang araw ng Hulyo, narito po yung ating climatological track o yung usual na dinadaanan ng bagyo kapag buwan ng Hulyo. Meron po tayong dalawang senaryo. Una, pwede po itong pumasok na ating PAR at kumilos palayo ng ating area of responsibility. Pangalawa naman, pwede po itong pumasok ng ating PAR at tumama po dito sa may Central or dumaan po sa may Eastern Visayas patungo sa may Southern Luzon area. So sa kasalukuyan, meron tayong LPA dito po sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. So meron po tayong dalawang senaryo sa kasalukuyan. Pwede po itong lumapit lamang sa Northern Luzon at posibleng kumilos na rin palayo ng ating Philippine landmass. At yung pangalawang senaryo ay posible rin po itong magdiretso o tumuloy dito sa bahagi po ng Northern at Central Luzon area. Kaya payo natin sa ating mga kababayan talaga na posible po or medyo magulo pa po yung posibleng maging pagkilos nung binabantayan nating sama ng panahon o ng low pressure area, kaya patuloy ho tayong mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. At ngayong buwan ng Hulyo o July, inaasahan natin ang 2 hanggang 3 bagyo na posibleng pumasok sa ating area of responsibility. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dalawang weather system pa rin yung inaasahan natin mga kaapekto.
Una nga po, yung low pressure area na kung saan inaasahan natin na magdudulot ito ng mga scattered rain sa thunderstorm sa may Cagayan Valley area. Samantala, yung habagat naman patuloy na iiral sa may central at southern Luzon area. Kaya po, asahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region. Kaya po, doble ingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa may Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region, mataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms po dyan, lalo na sa hapon at sa gabi. At kung meron po tayong inaasahan ng mga thunderstorm, ay pwede po tayo o nagbibigay po tayo ng babala na kung saan pinopost po natin ito sa ating social media accounts at nakikita rin po natin ito sa ating website. Panatilihin po bisitahin ang mga nabanggit na accounts po natin para po palagi tayong updated kung meron man po tayong inaasahan ng mga thunderstorm sa ating lugar. Temperatura natin dito sa Metro Manila for tomorrow is 25 to 30 degrees Celsius. Sa mga pupunta ng Baguio City, 16 to 23 degrees. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius. 24 to 32 degrees inaasahan natin na agwat ng temperatura sa Lawag at aabot pa rin sa 32 degrees sa may Tugigaraw at 31 degrees sa bahagi ng Legazpi City. Sa may Puerto Princesa Islands naman, pati na rin po sa may Kalayaan Islands ay nasa around 25 to 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas at sa Mindanao, ito pong bahagi ng Western Visayas, pati na rin ang Zamboanga Peninsula. By tomorrow, inaasahan po natin na makakaranas pa rin sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero ang nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao ay generally fair weather condition o maaliwalas sa panahon ang inaasahan natin maliban sa mga tsansa ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. At temperatura po natin dito sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, ganun din sa Metro Cebu at 26 to 31 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Sa Cagayan de Oro at Metro Davao, 24 to 32 degrees sa agwat ng temperatura, 24 to 31 degrees naman sa may Zamboanga City. Dumako naman po tayo sa kalagayan ng ating karagatan na kung saan wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan, kaya po malayang mga kapalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat. Para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad sa ating bansa, dito po sa Metro Manila hanggang Sabado, inaasahan natin na magiging makulimlim po yung ating panahon at may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon, sa gabi at pati na rin sa madaling araw. Ito ay epekto pa rin ng habagat. Sa may Baguio City naman, Thursday to Friday, posible pong lumapit dyan yung nabanggit natin na sama ng panahon. Kaya po may mga scattered rains at thunderstorms po tayong inaasahan dyan. Pero by Saturday ay improving weather condition yung inaasahan natin sa bahagi ng Baguio City. Sa Legazpi City for the next 3 days, inaasahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako naman po tayo sa mga key cities sa Visayas, Metro Cebu at Tacloban. Improving weather condition na po ang inaasahan natin pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Magiging maaliwalas na po ang kanilang panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Hapon at gabi na lamang po yung ating babantayan sa posibilidad ng mga thunderstorm. At nabanggit ko nga, pwede po natin i-monitor yung mga thunderstorm advisories na nilalabas po natin sa ating social media accounts at pinopost rin natin sa ating website. Sa Iloilo City naman, for the next 3 days, dahil nasa western section po ito ng Visayas, ay maapektuhan pa rin po ito ng habagat, kaya asahan pa rin natin dyan ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pagulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako na po tayo sa key cities natin sa Mindanao, na kung saan sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City ay improving weather condition o wala na po tayong inaasahan dyan na epekto ng habagat pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Ngunit, paghandaan pa rin po natin yung posibleng epekto ng mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Kaya kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan, magdala pa rin po ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga isolated rain showers sa hapon nga po ito o sa gabi. At ang araw natin dito sa Kamunilaan ay lulubog sa 6:29 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay na ating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming social media accounts sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.
Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alright, there you go mga kasimano. Pinakaulihing dangaganit panyempo. Latest weather forecast from DOST Pag-asa. Thank you so much of course kay weather specialist Ana Clorin Hordang Guwapa. Ano ba yung nadayaw natin? Standby sa inyo mga pa-shoutout again ha. Kasi manuan hadlo ka ba matapnan uman itsugago bulotong tubig chicken fox nga ginatawag dahil sa kaabo karang komplikasyon nga daga kaparehos itikos. Relax mag D3 Bio panubuon ro viral ag bacteria load sa aton gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para infeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Bebe from bottom to top kita kasi manuang Lisel Tempora sa Tambong. Good evening kasi manuang Michael Villanueva Basolina matawahay nga gabi. Salamat nga abo from kasi manuang Jeff Fry. Shout out sa tagas Tangalan sa gwapahon cute mabuot na unika iha. Kay Princess Jessa Berdandino Kunanan. I love you nak. Ang kay mama mo kasing gwapo mo ag cute I love you. Yan ang tiradada. Kasi manuang Rene Rusgal, good evening. Good evening Bertman watching from Hong Kong. Kasi manuang Narli Oquendo Abilio Senior. Tanan nga nagapagamati sa imong programa. Thank you so much kay kasi manuang Rindel. Good evening man. Sige, no problem. Alas 6:32. Standby, manumbalik kita pagkatapos gilaman pilang ka mga reminders. Pangabay, hugat-hugat sa kamununan. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Ariano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang funny bagong saya, Mega Panalo! Pandaming pwedeng mapanalunan! Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Panalo! Register na sa megapanalo.com! Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3
Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabalakas mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Merla Padriano, Lucena City. Gumanda na po ang kondisyon ko kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin. Kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako na ako ka po ang yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumba noon lagi. Maya, ayun po. Kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout. Meron pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout. Wala na po. Wala na nilang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Mapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mega Fun Lalo, laro mo, trip mo, saya at sigla, abot sa'yo, sa bawat pindot, simula ng swerte mo. Mega Fun Lalo, ang saya dito. Mega Fun Fun, Mega Fun Lalo, laro mo, Fun Fun, trip mo, Fun Fun, Mega Fun Lalo, game shows and prizes nandito. Mega Fun Lalo, ang saya dito. Mega Fun Lalo. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. I paid my dues.
Noche de Ronda. Panayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:44 aton karon nga oras. Ba, in fairness na kwan gid kita. Ako personally nagasaludugid sa mga hinimuan ni former Congressman Carlito S. Marquez. Di bali, una man si Papa Jess nga nagbuhos. Anyways, dali ang mga kasimanwa ha. Iyan sa piyak nga linya si Police Major Jerome Manahan. Rong nagatindog, nagaserbi man nga hepe it intelligence unit sa daron nag-lead no kabi sa pag-serbi it search warrant sa isa nga ka persona no mga kasimanwa mangumusta kita kun baga na in question dong subject nga si Argel Saba. Sir, magandang gabi po. Live na po ngayon kayo ngayon sa Noche de Ronda program, si Kasimanwang Malbert po sa kabilang linya. Kumusta sir? Na-inquest na ho ba itong subject na to kagabi? Yes sir Malbert, unang-una gusto kong bumati ng isang magandang gabi. Opo. Sa iyo at sa lahat po ng ating tagapakinig sa inyong programa. Opo. Well, yes sir, actually sir, yung atin pong naaresto kagabi na si Jel, is yung schedule po na inquest is this afternoon. Okay. And manghihila ako ng update sir doon sa investigators natin. Opo. Parte doon sa inquest proceedings na sinandak po. Okay. Sige lang. Makahingi naman tayo sir if ever ng update kung ano ho yung status niya Anyways, gaano ho katagal sir para makakuha rin tayo makahingi rin tayo ng konting background for the sake naman ng mga followers and listeners ng Energy FM Kalibo. Gaano katagal sir yung surveillance natin sa kanya dito? Sir, itong si Jel, medyo matagal na rin natin sir na minomonitor Opo. Halos ilang buwan na rin na minomonitor natin itong suspect natin, and ito kasing operasyon po natin ay nagsimula or nag-ugat dahil sa mga maraming report na natanggap po natin natanggap ng ating opisina. Ganun din po at marami rin pong mga residente na nagsasabi sa atin tungkol sa illegal na aktibidad nitong suspect natin. And of course, as a matter of process, binalidate po muna natin, chinek po natin ang veracity ng report, and we found out na totoo po itong mga report na natatanggap natin. In fact, before po natin ikinasa itong entrapment operation na to, nakabili na po tayo sa kanya ng armas just to check and verify whether or not the report or the reports are true, which was which turned out to be valid. Oo. True by bus operation po yan sir, kumbaga. Yes sir, opo. Nagbenta siya ng baril, and syempre meron pong nangyaring palitan ng items in exchange of kung magkano man yung halaga na napagkasunduan. Sir Jerome, tama ho ba? Yes sir, opo. Yung pangalawang transaction natin sa kanya sir is dalawang revolver yung transaction po natin kapalit ng 14,000 pesos. Ayun na. Bali po lumalabas na tig 7,000 po ang bawat isa sa mga revolver na ito. Opo. Okay. So yung nauna po sir, kailan po nangyari if we may know? Sir, nangyari ito sir last month yung nauna nating transaction sa kanya. Okay. Ilang baril at anong unit naman po ng baril if ever yung nauna nating nabili sa kanya, just to confirm? The same din sir, revolver din po ito nung nakaraang buwan, and then yun nga po, nagpatuloy pa tayo ng transaction sa kanya hanggat nga po dumating tayo dito sa operation po natin kagabi, at positibo po nating nabilhan ng dalawang revolver pa din. And then upon body search, Sir Malbert,
na-recover pa din natin dito yung isang kalibre 45 na pistola at may kasamang 2 magazine at mga bala ng caliber 45 na pistol. Opo. Yung pinangyarihan mo ng entrapment operation saan po, sir? Sa bahay niyo? Sir, yung area po. Opo. Yes, sir. Yung area, sir, na sinet niya mismo, dito po sa Sitio Agbukad, dito sa Barangay Aquino, sa Ibahay, Aklan. Opo. Dito po yung nangyari yung transaction. Opo. Actually, sir, medyo ma-action itong nangyaring operation natin kagabi, ano? Sapagkat noong nagdeklara na ang ating mga otoridad na sila ay pulis, mayroong attempt to escape sa part nitong suspitsado natin. So, which it prompted our police officers to go after him, and fortunately nahabol na, nakuha natin siya, and may kaunting grappling na nangyari, ano, sapagkat naging very unruly and very aggressive na itong si Jel, and talagang nag-decide po tayo, ano, noong base po sa ating assessment na kasi nga po very unruly na siya, aggressive. So nag-decide po tayo na yung na ipagpatuloy po yung markings and inventory doon na po sa Ibahay Municipal Police Station. And ganun din po dahil na rin po maulan noong gabing yon, at doon sa area is napakadilim din, walang street lights. Yun na rin po yung iba pang factors kung bakit nag-decide po tayo, kinonsider na po natin yung paglipat ng inventory and markings po ng seized evidence natin. After all, andyan naman po yung mga tinawag natin, request natin na mga mandatory witnesses, hindi po ba? Yes, sir. Available po lahat. Itong mga witnesses natin. Oo. Sir, yung sinabi niyo po kanina na veracity of the report to technically confirm is yung pagbebenta niya ng baril. Maliban ho doon, may mga reports din kaya na mga halimbawa nanutok ng baril, may mga tinitrite na mga resident sa area? Sir, base po sa ating mga pagtatanong at sa mga nauna ng report na natanggap po ng ating opisina, mayroon po mga insidente na nanutok di umano itong subject natin. Subalit sa mga insidenteng ito, nagkaroon po ng takot itong mga residente, mga naging biktima, no, sapagkat ang nasa isip nila ay napakadelikado nitong tao, baka balikan sila. Kaya nanatili na lang silang tahimik, hindi na lang nila ipaparecord. At hindi na lang nila ipaparecord sa barangay at sa himpilan ng pulisya. Sapagkat yun nga po, ang personalidad nitong suspect natin na to is agresibo. At alam naman po, it is a public knowledge na may dala po lagi rin siya na armas. So yun po ang iniiwasan ng mga kababayan natin na may mangyari pang hindi maganda sa kanila. Oo. Sige, sir. So kaya nga na-curious ako sa dami so far ng kanyang mga na-recovered na armas po, maging mga bala, no? May mga revelasyon kaya siya, sir, na kung saan siya kumukuha nito? Ba't ganun ka, kumbaga katindi itong pag-gun running niya, sir? Eka nga. Well, sir, base po sa ating pakikipag-usap sa kanya, wala naman po siyang nasabi kung saan niya kinukuha itong mga armas na ito. Subalit sa atin pong pag-analisa, sapagkat nandito na siya sa ganitong klase ng illegal na aktibidad, mukhang matagal na po, ano, na in possession siya nitong mga illegal na armas na ito. At yun nga po, sa sinabi ko rin kahapon sa mga nauna ng interview, na sa mga nauna pong arrest natin, mga na-arresto po ng ating mga municipal police stations, na may kaugnayan din sa paglabag sa RA 10591, talaga pong mariing itinuturo po itong subject natin, ano, na siyang pinagkukunan din nila ng mga armas na ito. Ayun, okay. So, kumbaga, kahit papaano pala mas malaki yung pasasalamat ng ating publiko, mga kababayan ngayon, sir. Eka nga, no, parang nabawasan so far dahil nga sa pagkaka-aresto nitong subject person natin. Maliban no siya, sir, sa pagbibenta umano niya ng baril, ano pong pinakatrabaho nito?
Sir, according sa kanya, ay nagbabantay po siya ng isang tangke, o yung punungan. Oo, palaisdaan. Dito po sa Ibahay. Ayun. Ganon din po, according sa kanya, nagpapautang siya. Ayun, okay. Yes, sige. Yes, sir. Okay, so mabuti naman pala at kahit paano ay wala hong nangyaring putukan, sir, sa pag-attempt niya na mag-escape. Sir, saglit lang po. We would like to have a more informations dito. Sasaglit lang po kami, sir. Puputulin muna namin saglit ang aming interview to give way po sa STL Draws po. Tatawag ko kami muli, Sir Jerome, standby lang po, ha. Sige, mga kababayan, matawag kita mga nangan ito, uman. Alas 6:54 aton karon nga oras. Bitin kita por dali ang gid, ha, mga kasimanwa. Taywang ka 38 tapos in exchange it 14,000 pesos nga by bus money, mga kasimanwa. Tapos may kalibre 45 pa, may mga bala pa. In fairness, ha. Sige, ay sa pagkasayod man, nag-mention man kina si Sir Jerome, mga kasimanwa, mga ngayo ba ni mo update. Dugangan tayo doon na arong mga informations, ha, halin mismo sa aton nga Chief Provincial Drug Enforcement Unit, at the same time kung Intelligence Unit, mga kasimanwa, no other than Police Major Jerome Manahan. So standby lang ka muna. Kasimanwa, dali ang gidan, hadlo ka bala matapnan sugagob ituman, no, dahil sa kabu karangadaga nga komplikasyon kaparehos itikos. Pero relax, mag D3 Bio. Panubuon rong viral ag bacteria load sa aton gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para infeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Madam Elna Landaus, good evening. Sige, sa tanan niya mga members, Landaus family, good evening kanyo rin na, ha? Sa mga taga Tibiao, Alta Masaklan. Pasigundahan taro pagpanamyaw, happy birthday again kay Lolo Gob Joben Miraflores, mga kasimanwa. Basi may pabayli, sir. Sige yang, importante malipayon ro mga kutob ko mga nagaselebrar ko nga birthday. Basi ro iba bitro adlaw pa ilabas, ro iba pa ihapon. Daga man dayon Thanksgiving. Kasimanwang Giselle Morales Flores ba? Sige, good evening. Kasimanwang Ruel Pastrana, good evening man. Sa tanan ng mga members, Pastrana family. Alas 6:57 naton karon nga oras, standby mga kasimanwa, ha. Ay ragon do evening draw PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagdagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Please be reminded that every day we have two chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. There is one for our 7 p.m. draw is only for the province of Aklan. For those who have just tuned into our Facebook Live, I'd like to inform you that we have just conducted a series of activities for the pre-draw proceedings, and now we're ready for the actual draw. May I ask our AAC representative to the official goes to the serving, ha? May we go signal na sa mga AAC representative ako na meeting natin. Timer di first step and
official winning numbers for our second round is July 1, 2025 are numbers 30 and 15 in exact order. Numero 30 at numero 15. Alas 6:59 aton karon nga oras mga kasamanwa ha. There you go rong pinaka latest weather for STL draw I should say. Nakibot lang man ako ay. Kanugon man ko no. Katunga. Evening draw at PCSO Small Town Lottery Aklan makarang gabi it Martes. Baw entrada nga adlaw sa bugan it Hulyo dagon 2025. Ama kon may kwan gid karaway may mahawid gid ay no. O hayra again ro mga winning numbers mga kasimanwa in exact order. Number 30 and number 15. Numero 30 ag numero 15 mga kasimanwa. Again, number 30 and number 15 in exact order. 30 ag 15. 30 ag 15 sa tama nga pagpasunod. Evening draw result. PCL sa Small Town Lottery Aklan. Aton nga pagtutok live ag pag-recap at the same time sa gihapon of course atod gaton ni Great Lion Gaming Ventures Incorporated pro solo nga lehitimong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga naghingabot pusta para sa evening draw, unfortunately wa magdaog literal nga napierde, literal man nga nagsunggod. Better luck next time. Kung may nagdaog, congratulations kasi manwa. Yay! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. On minuto makaligad sa oras ita alas 7. Standby mga kasimanway ginaridial tarong linya ni Police Major Jerome Manahan. Abo kita it mga gusto pa kunta man nga pangayuon yung mga informations dugang. Ay naduga ro kwan ro sound ka ina sa audio. Sige, hopefully nakabalik na ha, partner Mas Premier. Alright, yan naman karon mga kasimanwa nagkapanumbalik ha. Ibalik natin sa piyak kalinya si Police Major Jerome Manahan. Sir, maraming salamat po at pasensya na po sa pag-aantay. Welcome again, welcome back no, Sir Jerome. Now, yung na-mention natin kanina tungkol sa dalawang baril ano po ha. Ito naman pong mga na-recovered pa na mga caliber 45 at saka yung mga bala nito sir sa possession niya na. Sir, itong dalawang revolver na yung subject ng ating operation po. Opo. Ito po yung sa transaction natin ano. Opo. And then ito pong upon body search. Doon po natin nakuha sa kanyang possession yung calibre 45 nga po na pistola kasama ng mga magazine at mga bala. Opo, opo. So, bali po ang total na 3 armas po yung na-recover natin po sa possession ni Jel. Okay. Yung pamilya niya kaya sir at the time ng pag-implement ng entrapment operation, andyan po? Sir, pwede po pakiulit sir? Apo. Sir, at tinatanong ko lang kung yung pamilya po niya at the time na nangyari itong entrapment operation nasa loob din ng bahay? Sir, actually sir, yung operation po natin ay hindi doon na nangyari. Ayun. Doon sa bahay niya. Dito po nangyari ito sa lugar na sinabi niya kung saan magkakaroon ng transaction. Okay. Dito nga po sa Barangay Aquino po, sa Ibahay. Ayun, kaya pala, no? Okay, much better na confirm ho natin kasi nakita lang ho natin din sa post, no? Yung kung saan nangyari yung inventory. So yung inventory is nasa Ibahay MPS na po. Tama ho ba? Yes sir, yung pong inventory yun nga po ang sabi ko kanina dahil po sa unruly behavior and aggressiveness nitong suspect natin
At bunsod na rin po ng medyo malakas na po yung ulan doon sa area at masyado na rin madilim. Ayun. Wala pong street lights. Nag-decide ako, base sa assessment natin, na ilipat na po, i-continue yung markings and inventory po sa Ibahay Municipal Police Station. Okay. Asa na po sir ngayon yung mga na-confiscate na mga armas, pati yung sinasabing cellphone niya na na-confiscate rin sir? Sir, yun pong mga confiscated pieces of evidence po natin is sa kasalukuyan pong nasa kustodiya ng ating investigador, ito po ay isa subject rin natin sa examination for proper disposition na rin. Para mag-check rin po natin, lalong-lalo na po itong na-recover po natin na kalibre 45 na pistola na mayroong serial number. Re-requestan din po natin ito ng records verification po, kung naka-register po ba ito sa kung sino mga individual po. Pero base po sa ating prior na request for records check dito sa suspect po natin, wala pong anumang dokumento na magpapatunay na itong si Jel ay otorisado na maghawak at magbitbit po ng armas. Okay. So, yun naman pala yung mga karagdagan pang assessment kumbaga, no? Okay. Yes, sir. So, may sir, may pahabol lang na katanungan, no? Just in case kung depende po kung medyo confidential muna, no? Ito ho ba siya ay isang gun for hire? Sir, we cannot say na gun for hire po itong suspect natin, but of course, throughout the course of our investigation po and validation, by then we will be able to to check, to conclude whether or not involved ba ito sa mga krimen na nangyayari po dito sa probinsya. But as of now po, wala pa po tayong impormasyon tungkol dito. Okay, so basta yung klaro ngayon sir na kasong isasampa sa kanya, or just in case kung naisampa na rin, is yung violation sa Republic Act 10591. For now sir, wala na akong iba muna. Opo sir, yun pong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act po. Okay sir, maraming salamat po sa inyong effort, and we do believe marami pong mga, maybe not only taga-Ibahay, maybe sa area din ng Nabas yung natuwa nung malaman na ito siya ay nahuli. Matter of fact, sa ilan sa mga nagko-comment sa social media, may mga nababasa ho tayo. Sir, lastly na lang siguro, meron tayong gustong pasalamatan sa naging outcome nitong entrapment operation, and at the same time, sa muli, panawagan ho natin sa mga kababayan natin na medyo masasabi nating ayaw pa rin talagang maniwala at makiisa sa kampanya natin kontra po sa loose firearms. Sige sir, go ahead po. Opo sir. Unang-una po sa lahat, ang amin pong taus-pusong pasasalamat sa mga mamamayan, sa ating pong mga kababayan dito po sa probinsya ng Aklan, lalong-lalo na dito sa bayan ng Nabas at Ibahay, na nagbigay po sa atin ng mga importanteng impormasyon na talaga pong naging very material para po maging successful itong operation po natin. At muli po, sa parte po namin dito sa inyo pong kapulisan, ay patuloy po namin hinihingi ang inyong kooperasyon, ang inyong pong tulong para sugpuin po natin itong pagkalat o paggamit nitong mga illegal na armas na ito. Ayaw po natin na in the future ay may mabiktima gamit ang mga illegal na armas. So ang amin pong pakiusap, makipagtulungan po kayo sa amin. Bukas po ang tanggapan ng ating mga municipal police stations sa iba't ibang bayan po dito sa ating probinsya. Ganon din po. Bukas din po ang aming opisina, ang Provincial Intelligence Unit, para po tanggapin kayo at ang inyong impormasyon, at asahan po ninyo na ang inyong pong mga ibibigay na impormasyon will be treated as confidential. Okay, sige. Oy sir, may pahabol ako. Speaking of ito pong tawag dito, yung 911 po ninyo, if ever po na may mga confidential palang informations, mga kahalintulad na to, is it okay na sa 911 pa rin mag-dial yung ating mga concerned citizen sir? Sige, para maisingit din natin yung tungkol sa hotline natin itong 911. Sige po.
Yes po sir, maaari rin pong gamitin ng ating mga kababayan yung 911. Opo. Maaari lamang po ninyong i-dial ang 911 at sa loob po ng 5 minuto, ang inyong pong kapulisan ay darating at kung may mga impormasyon po kayo na ibibigay sa amin gamit ang 911 ay atin pong aaksyonan din ito. Ayun, sige. Police Major Jerome Manahan, sir, maraming salamat po. Mabuhay po ang taga-Provincial Drug Enforcement Unit and at the same time, yung mga taga-Provincial Intelligence Unit. Salamat po and God bless po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, sir, at mabuhay po tayong lahat. Mga kasimanwa, si Police Major Jerome Manahan, itaton nga Provincial Intelligence Unit, mga kasimanwa. Gasalaman ako sa PDO ang PIO. Importante kin pasingit na lang man ay abo kita at mga amigo nga mga kapulisan nga nagapamati para maisingit man dong 911 kaya aton nga pinaka hotline kumbaga so i-confirm pa ko nun ni Sir Jerome kung na-inquest ka ina matay may kuan man may piyansa man da. Anyways, kadasig kong oras, 10 minutos yun, makaligad sa oras, alas 7. Standby mga kasimano, manubalik kita sa pinalang porsyon pagkatapos gilamang bilang mga reminders pangabay. Hugat-hugat sa kamaruna. Noche de Ronda D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Pamakal sa mga butika. Mega Panalo, laro mo, trip mo, saya at sigla. Abot sa'yo, sa bawat pindot, simula ng swerte mo. Mega Panalo, ang saya dito. Mega Panalo, trip mo. Mega Panalo, game shows and prizes nandito. Mega Panalo, ang saya dito. Palaon, Mega Panalo. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DTX 500. DTX 500 has Charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20 to 60% discount on selected items and appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supplies, cosmetics, grocery, office supplies, furniture, and many more. So hurry up and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discounts. Your budget-friendly store. Unitop Kalibo is located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Kalibo, Aklan. Or visit their Facebook page, Unitop Kalibo. Ako si Jonalie Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Diyos, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pinilila po, taga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
yung sis po ng aking asawa. Kumusta na yung cyst ng asawa po ninyo? Ay, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? Sa rice coffee po. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Garcia College of Technology Community congratulates its 19 new CPAs. Miss Aizel K.R. Alonzo, CPA. Miss Corinne Jade R. Balgos, CPA. Mr. J.V. Z. Clemen, CPA. Mr. John Marcel M. De La Cruz, CPA. Miss Noelen N. Hervasio, CPA. Mr. Nino R. Ibardolaza, CPA. Miss Tricia May T. Malakad, CPA. Miss Libby Bam C. Marin, CPA. Miss Jesselie M. Nasino, CPA. Miss Rhea Pearl Q. Nemis, CPA. Mr. Mark D. Nino Franco, CPA. Miss Mia Z. Pirocho, CPA. Miss Liza Rich I. Sabay, CPA. Miss Diane Hazel M. Saguano, CPA. Mr. Jeremiah Lois P. Siraspe, CPA. Miss Colleen Grace Y. Sia, CPA. Mr. Paul Angelo E. Sia, CPA. Miss Norlin T. Traje, CPA. Mr. Mark Ivan R. Vega, CPA. For passing the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy, released by the Professional Regulation Commission on June 3, 2025. GCT passing percentage 44.19%. National passing percentage 33.11%. Enrollment for incoming first-year college for academic year 2025-2026 is going on. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and the home of the future CPAs. Garcians indeed are bearers of excellence. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Narito na ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Fanalo! Register na sa megafanalo.com! Panool! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Noche de Ronda. Padayon ka mo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Welcome back mga kasamano, of course sa pinaling kutang mga minutos yung nabili ni aton nga nga pag-ililiba. Oy, thank you so much again kasimano ang Bliss Ulid ha. Sige, salamat gid nga abo sa pagtutok. Kasimano ang Aga Felicita Besa, happy birthday po kanyo bagay. Wag kita kasayon na ginabitin yun yung greeting. Kay bro MJ Marlo Swalog Selva, good evening sa tanan ng mga members at Selva ag Swalog family. Thank you so much gid permi. Ano ihapon dyan bro man? Wow.
May nagtagang man yan iya nga message kay kasibanuang Genevieve Siago Naga. Tagpila kilo sa abukado. Ay kasibanuang Natalio Iradiel Floro. Sige, shout out KB Sari Sari Store. Ano ra sa Inamarga, Fuentes, Toriano, Hari Bigona, Amihan, Barangay Banga, Aklan. Ano ra Amihan do barangay sa may Banga, wa ko ta kasayo na. Watching from Japan si kasimanwang Rosie Kowabara. Sige, thank you so much. Alas 7:19 aton karon nya oras ha. Kasi man mataas baga imong blood sugar, ikaw baga may diabetes, hararo sabat sa imong bagatihan. DTX 500 mga kasimanwa. DTX 500 of course may 3 ra ka anti-diabetic properties. Xarantine nga nagapanubot glucose, Vicin nga nagakontrol at blood sugar, ag polypeptide may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 atong nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Alas 7:20 aton nga oras. Noche de Ronda. Okay, sige nag-recharge kita ko aton nga gadget nga mga hagon, no? Sige. Anak ko nung ihapon ni Bro Marlos Walog Selva pinayukan nga bagungon. Sige. Okay ang ron kun gabi basi kun magkaintihan. Makahidlaw man do bagungon. What gutaw ra nga kuan nga halo? Suabi kung tara kung may gutaw pagid. Mga kasimanwa. Sige, pangabuhi aki sa kwansa. Basta mga pit ka sa fish pond, katangkihan, no? Nga ginatawag punong, palaisdaan, na ano pa. Sige, basta mahugod ka sa tangki, hay, puwera gata, of course, mga unga baga nga ginatawag nga may pinaniiran. Nga pinaniid it mga alimango rin na. Abo kita karon sa Iran ha, mga hakot tanawan nababangdan do iba. No. Ababangdan do iba Bro Marlo. Nga manahay nagapinanakaw sa mga katangkihan. Nagapanugo tama na kami iya. Ay kun namatay harod balang abi iping undo suba sa pa agaro tangki pilagid mag tabok sa pihak, magsampa sa pihak mga kasimanwa. Ay tanawa may una rayon nga ay nako, sadly, may mga balita before, hababarilan, it mga ginasugid, bantay man it katangkihan. Sugid malang man doon ha, ingani nga extra careful, ag magpangamigo diba? Magpangamigo ka mo rin na, imbis nga magpinanakaw kamuhay, pagpangamigo ka mo sa mga bantay. Parang waka mo it kontra. Sa mga bantay man sa mga tangke, magpangamigo man kamo sa mga pumuguyo sa libot. Isahid naman niya kung masubuan kamo na, mga baraka rin inyong ginapangagtunan. Utang itlong nek, utang itlapat, utang it vitamin sa baga. Simple ba lang nga bagay, learn to live harmoniously. Hindi kita magpagka-indiferente. Nadlok ako sa tangkig, katikig nga nang ginatawag. Ay parehas kita. Tikig bagaro, no? Tangkig nga ginatawag, water snake. Iba man na abiro ang mga variety ka, mga linahi, no? May una nga mga mapintas. Grabe nagpangilat bagugang, ano to? Grabe man kadasig man to. Sa mga ina pa sana nga mga sagwa pa should say mga makauli ka biyahe pag hanggat maari uli kun temprano ayo basi kun umugan baga.
Alas 7:23 aton karon nya oras bao ginakasubo ko gid mga kasimanwa di karalang gid anay hasta ha. Aton nga pag ililiba sa actually first month edisyon it aton nga palatuntunan. Martes nga edisyon. Sa mga nag-like, nag-share, thank you so much gid as always. Before kita nga magpaalam, ay raan na importante gid nga Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, paisayod sa tanan nga mga kaparintihan kaigbataan ni Lolo Antonio Ortoni Isuga Igham. Dumduman nyo ra imaw, kataya rogin buno nga to ko nagdiliwan nga to nga June 21 sa kabayugan yata mga kasimanwa harahon nagpapanawagan yon nagpa-obituary anak karon nga pamilya una aron imo nakahamyang sa bagay itana nga unga sa Sirudo Banga pero schedule ay sa sunod nga Lunes July 7, 2025 alas 2 sa hapon rumisa sa Banga Parish Church bago igahatod sa nang uling kapahumayan sa Banga Municipal Cemetery mga kasimanwa. Again, base ko na mishear ninyo ha. Antonio Tony Isuga Igham mga kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, alas 7:25 ngon. Kabayon ta mga kasimanwa nga naging mapuslanon katon tanan aton nga pag ililiba. Aton nga padumdum permin di kita magkalipat magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato nato ng pagkabatunon palin sa mahal nga Dios. Kabayon tar mga blessings mga grasya nga mga kasimanwa magagiya katon magatoy-toy magahambol man. Ag magatudlo katon nga maging blessing man sa iba. Aton nga partner technical kay ina kasimanwang Eljan Tana Puerte and of course Chief Noriel Pastrana. Sa overall supervision at amon nga CEO o kon Chief Executive Officer kasimanwang Apple Saraspi III. Para sa patas agmay tagipuso niya pagpanerbisyo publiko ako sa kasimanwang Malbert Dalida. It number 107.7 Energy FM Kalibo kasimanwa ko palangga ko same pero iba ba. Noche de Ronda. Ay,